Bakit walang naniniwala sa'yo kapag nagkwento ka tungkol sa narcissist? Example, meron kang misis or mister na narcissist. Ikinuwento mo doon sa kumpare mo o kumare mo o kaya sa mga kaibigan nyo o sa katrabaho niya, hindi naniniwala sa'yo. Kapitbahay nyo, hindi naniniwala sa'yo. Pag sinabi mo yung mga abuse na ginagawa, yung mga ginagawang kawalanghyan, walang naniniwala sa'yo. Kapag ka-jowa mo pa lang, no, yung mga kaibigan nyo, walang naniniwala sa'yo. Live-in partner mo, walang naniniwala na kapitbahay. Pag nagkwento ka o kapamilya mo, walang naniniwala sa'yo. Kapamilya niya, walang naniniwala na siya ay walang hiya. Na siya ay ganito, ganyan, siya ay babaero, siya ay lalakero, siya ay gastador, sugarol, no? Siya ay nananakit, no? Nagmumura, laging nagmamaliit ng partner, etc. etc. Walang naniniwala. It's because may tinatawag na image management ang mga narcissist kung saan pag sila ay lumalabas ng bahay, pag sila ay nasa public, angelic sila. Sila ay pakitang tao mukhang anghel ang datingan. So, ang pinoportray nila na image ay sila ay mabait, sila ay anghel, sila ay matulungin, sila ay maayos, mapagmahal na asawa, at kung ano-ano pang mga magagandang bagay. So, ito'y tinatrabaho nila. Ito'y strategy. Ibig sabihin, ito'y talagang ginagawa nila. Hindi ito aksidente o hindi ito yung ang datingan is pag lumalabas sila ng bahay, eh, nangyayari na lang. Hindi, iniisip nila yan. Kanilang ipinapakita talaga sa tao na sila ay mabait, kunwari. Kaya walang naniniwala sa'yo eh. Yun ang dahilan eh. Angelic sa labas, anghel sa labas, anghel sa public. Pagpasok naman sa loob ng bahay, demonic, no? So, sila ay abusado, manipulator, mura ng mura, no? Kung ano-ano, madamot, at marami pang iba. So, ang tanong, alin doon yung tunay na pagkatao? Ang tunay na pagkatao ay yung pagiging narcissistic husband, pagiging narcissistic wife, narcissistic partner. Or kaya ay parents, pwede din. Narcissistic na magulang, narcissistic na nanay, tatay. So, walang naniniwala sa iyo kapag ikinuwento mo yung tunay. Kasi yun yung tunay. Kung ano yung kanyang pagkatao sa private, sa loob ng bahay, yun yung tunay na pagkatao. Yun ang hindi alam ng mga tao, ng mga kapitbahay nyo, na ganun siya. Kaya nga pag tinanong kung sino dito ang makakapagsabi na kung sino sa inyo makakapagsabi ng tunay na ugali ng narcissist, ng husband mo, ng wife mo na narcissist o ng iyong magulang na narcissist o ng iyong live-in partner, jowa na narcissist, walang iba kung hindi yung wife o yung husband o yung mismong partner. Yun makakapagsabi. Pagka meron kayong katrabaho na sa tingin nyo yung narcissist, ang kaisa-isang tao lamang na makakapagsabi kung anong tunay niyang pagkatao ay yung kanyang asawa. Halimbawa, meron kayong kumpare, katrabaho na narcissist sa tingin ninyo, na assess ninyo na yung signs and symptoms, qualifications, criteria, nasa kanya yung pagiging narcissist, knowledgeable kayo tungkol dito, sino dyan na makakapagsabi ng tunay na pagkatao? Ay di yun, yung misis. Kung ito, babae, trabaho nyo, narcissist, female narcissist, sa tingin nyo, sino makakapagsabi nyo? Yung husband ng tunay na ugali. Kaya kayo, huwag kayo magtataka kung walang naniniwala sa inyo kung may asawa kayo na narcissist. Kasi may image management ng ginawa, may strategy ng ginawa. Ang datingan nito is nagpakitang tao, kaya nagkaganon. Sobrang bait, mapagbigay, etc. etc. So, ganun yon. Okay? So, ano yung takeaway natin dito? Ang takeaway natin dito is awareness. Dapat ay aware kayo na ganun ang nature ng inyong asawa, ng inyong partner, ng inyong magulang na narcissist o ng inyong kilala na narcissist. Ganito talaga yung nature. And kung ikaw ay may partner na ganito, wag mong proteksyonan ang iyong partner na narcissist. So kung dumating sa point na malaman ng mga tao kung anong ugali niya, hayaan mo. Hayaan mong malaman nila. Hayaan mong sila yung maka-experience. Huwag mong sasabihin sa kanila dahil hindi naman maniniwala sila. Hayaan mong sila ang makasaksi at makaramdam based on their experience na ganun talaga yung iyong asawa o ang iyong partner. So wag mong poproteksyonan. Yun yung takeaway ko dito. And you must be aware na
kailangan mong magplano kung meron kang ganitong asawa. Pagplanuhan mo para maproteksyonan mo ang iyong peace, maproteksyonan mo ang iyong mental health, at ang iyong kinabukasan. So, you need to plan. Okay? See you in my next content. I hope it helps. Bye for now.